QC services para sa lahat. Nagsagawa ng Memorandum of Agreement signing ang lokal na pamahalaan at 8990 Housing Development Corporation na developer ng Urban Deca Homes Commonwealth. Layo ng Quezon City Government na ilaan ang bibilhing 2,669 residential condo units sa Q citizens at informal settler families. Congratulations sa 90 na persons deprived of liberty na bagong graduate ng Bachelor of Science in Entrepreneurship. Sila ay naging scholars ng Quezon City University bilang bahagi ng programang No Woman Left Behind ng lokal na pamahalaan. Mas pinaganda at inayos ang Business One-Stop Shop ng ating Quezon City Business Permits and Licensing Department. Bukas ito mula Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ibinida ang mga programa para sa mga guro at nagbahagi ng inspirational stories sa Teacher's Day episode ng Usapang QC. Binigyang pagkilala ng lokal na pamahalaan ang 142 barangays para sa kanilang best practices at mahusay na pamamahala ng kani-kanilang komunidad sa 29th Barangay Day. Panauhing pagdangal sina Senator Amy Marcos at DILG Secretary Benhar Abalos. Inilunsad ng Lala Move ang tuloy biyaheng program sa Lungsod Quezon katuwang ang Public Employment Services Office. Layunin ng programa na magbigay ng flexible livelihood opportunity sa mga PUV, PUJ at TODA drivers na nais maging partner driver ng Lala Move. Nakiisa ang mga kawani ng lokal na pamahalaan sa 3rd Quarter National Simultaneous Earthquake Drill. Matapos makalikas sa mga gusali ay sama-sama nag-duck cover and hold ang mga empleyado at nagtungo sa mga tukoy na evacuation area sa loob ng compound. Patuloy ang pamamahagi ng tulong pinansyal ng lokal na pamahalaan sa 421 entrepreneurs mula District 4 na bahagi ng Phase 4 Batch 2 ng Pangkabuhayang QC. Aabot sa 806 persons with disabilities mula sa lungsod na nabigyan ng eyeglasses na programa ng QC Persons with Disability Affairs Office sa pakikipagtulungan sa Vivian Sarabia Optical. Nagkaroon ng MOA signing sa pagitan ng lokal na pamahalaan at Veterans Memorial Medical Center. Magtatalaga ang ospital ng 2 OB-GYN residents sa bagong Pag-asa Health Center para magbigay ng kaalaman at maisulong ang kahalagahan ng regular check-up sa komunidad lalo na sa mga kababaihan. Nakiisa ang lokal na pamahalaan sa Caritas Manila Segunda Mano Bazaar sa Quezon City Hall. Layon nitong tulungan ang mga kabataan sa ilalim ng Youth Servant Leadership and Education Program na makapagpatuloy ng pag-aaral sa kolehiyo. Opisyal nang inilunsad ang programa ng pamahalaan lungsod na QC Tanggal Bara, Iwas Baha sa Barangay Sentral at Basra. Layo nitong maiwasan ang matinding pagbaha sa pamamagitan ng malawakan at tuloy-tuloy na paglinis ng drainage systems, manholes, sewer inlets at mga kalsada sa lahat ng barangay. QC is the place to be! Ibinahagi ni Mr. Pure Energy Gary Valenciano ang kanyang mga pagsubok at karanasan sa buhay sa kanyang pagbisita sa Emilio Jacinto National High School bilang bahagi ng kanyang face-to-face program. Tara na at tikman ang Japanese food ng Manmaru Japanese Izakaya Restaurant. Nakiisa ang lokal na pamahalaan sa pagbubukas ng ikalawang branch ng restaurant sa Tomas Morato. Tampok ang mahigit 1,000 artworks mula sa 30 Filipino artists sa Gateway Art Fair 2024 vernissage sa Gateway Mall 2. Hinihikayat ni Mayor Joy na suportahan ng local artists at tangkiliki ng kanilang mga obra. Mainit na tinanggap ni Mayor Joy ang pagbisita ng grades 11 and 12 students mula sa Manila Waldorf School sa Quezon City bilang bahagi ng kanilang study tour. Tinalakay ng alkalde ang mga inklusibong programa at proyekto ng QC tulad ng social services facilities, No Woman Left Behind, Climate Change Action Plan, Good Governance at iba pa. Nagpulong ang task force ng Pagita sa pangunguna ng Public Employment Service Office at Social Services Development Department upang pag-usapan ng areas of concerns lalo na para sa mga children in street situations. Nag-donate ang Jigsaw Puzzle Community Philippines ng tig 24 piraso ng puzzle set sa Quezon City Public Library na maaaring magamit sa main library at sa iba pang branches. Hinikayat ni Mayor Joy Belmonte ang JCI Novaliches na mahigpit na makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan sa pagsasagawa ng mga programa sa komunidad. Ibinahagi ni Mayor Joy Belmonte kung gaano kahalaga ang media sa pamahalaan at kung paano nito natutulungan ng gobyerno sa pagbibigay ng impormasyon sa publiko sa pagbisita ng mga journalism student ng University of the Philippines Diliman. Nagsilbing inducting officer si Mayor Joy Belmonte sa panunumpa ng mga kabataang leader na hinirang bilang opisyal ng Quezon City Youth Development Council at QC Sangguniang Kabataan Federation Districts 1, 4 at 5.
Kasabay sa panunumpa ng mga opisyal ng Interschool Academic and Athletic League of the Philippines ang pagtalakay sa programa para sa mga kabataang atleta ng lungsod at iba pang inisyatibo sa ilalim ng QC Sports Development Office. Tinalakay sa pulong ni Mayor Joy at Million Trees Foundation ang patuloy na pangangalaga at pagprotekta sa kalikasan. Nais din nila mapalawig ang green at open spaces na maaaring pahingahan at pasyalan ng mga residente. Idineklara ng drug-cleared ang Barangay Damayan at Nayong Kanluran sa QC. Iginawad din na Quezon City Anti-Drug Abuse Advisory Council Chairperson at Co-Chairperson Mayor Joy Belmonte at Vice Mayor Gian Soto ang mga sertipiko at trophy sa mga barangay. Nagabot ng tulong ang 94 buses ng QCD Bus Libreng Sakay, e-trikes, QC-owned vehicles at barangay vehicles ng lungsod para alalayan ang mga commuter na apektado ng transport strike.